Ngayon, narito ang kasaysayan ni Oliver. May gabing walang umaga. Dito sa ating dulang, Maginintuang Kasaysayan. Ayos. Sukat na sukat sa akin yung uniforme ng mga kasambay ng mga De Los Santos. Oo nga, ma'am. Mukha na kayong katulong talaga. Ano? Oo, dahil sa ayos ng mukha at buhok nyo eh. Hindi na kayo mapagkakamalang may masamang tangka. At wala na ang ganda nyo. Okay. Okay itong naisip mo. Ma'am, baka naman po pwedeng dagdagan nyo ang ibibigay nyo sa akin. No problem! Madali akong kausap. Nasaan nga pala ang baril at bomba? Ma'am, yun ang problema. What? Don't tell me! Wala ka nakuhang baril at bomba! Ma'am, baril lang eh. Hindi nakakuha ng bomba ang kausap ko eh. Ano ba naman yan? Akala ko pa naman ayos na ang mga trabaho mo. Palpak pa rin pala. Busa mo. Hindi ko naman kasalanan yun. Yung kinunta ko ang sumablay eh. Pero, di bale, may baril ka naman. Ona! Babayaran na kita para makika na. Ma'am, anong sunod mong gagawin? Luluwas ako ng Maynila. At doon ko isasakatuparan ang katapusan nila. At kapag nagawa ko na yun, saka ako mangingibang bansa. Daddy, tawag niyo raw po ako. Oo, iha. Dahil may mahalaga kaming sasabihin sa iyo ng Bobby Roselia mo. Mommy Roselia? Oo, anak. Nagkasundo na kami. Kaya lalo na tayong magiging masaya. Ayaw mo ba akong maging mommy? Jackie? Gusto po. Pero nahihiya po ako sa inyo dahil sa mga gulong nangyari. Baka po dahil doon, hindi po ako karapat-dapat na maging anak niyo. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi mo kasalanan ng mga nangyari. At saka, isa kang mabuting bata. Karapat-dapat mahalin ng kahit na sinong magulang. Salamat po, Mami Roselia. Salamat po. Siguro nga, kaya ka napunta sa amin para mapulang ng isang anak. Pangako po, magiging mabuting anak po ako sa inyo ni Daddy. Tama na ang iyakan. Pati ko, nadadala na rin eh. Lemuel, mabuti at narito ka na. Kasama mo ba ang iyong pamilya? Opo, Tito. Ano po bang meron at may celebration? Sa wakas, muli nang nagkakaunawaan sina Oliver, Roselia. Wow! Dapat nga pong i-celebrate yun. At maayos na rin sina Roselia at Jackie. Ay, sa wakas. Natupad din ang gusto niyong mangyari ni Oliver. Oo. Kaya nga, napaksayo. Pakiramdam ko, kung Isa na lang po ang dapat mangyari. Limbuel,
Ang madakip na po si Geraldine nang wala nang maging hadlang sa kaligayahan ng pamilya ninyo. Anong tinitingnan mo dyan, Tinay? Sina Sir Eleno. Kasama ang pamilya ni Sir Oliver at Lemuel. Naku, tingnan mo yung sila, oh. Masayang naliligo sa swimming pool. Oo nga, no. Ang tagal ding hindi nagamit yung swimming pool dito. Pero ngayon, lagi na iyang magagamit. Alam mo, Tinay, tingin ko patungo na sa pagiging payapa ang buhay ni na Sir Eleno at Oliver. Ay, naku, sana nga, Martin, magdilang anghel ka. Ang baba naman nila eh. Tama lang na maging payapa at maligaya ang kanilang buhay. Siya nga pala, matanong pala kita. Buti hindi ka pinaalis ni Sir Eleno nang maging katulong ka dito. Kasi kaibigan mo yung, alam mo na yung babaeng nang akit sa kanya. Ano ka ba? Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Hindi ako kilala ni Sir. Ako lang ang nakakakilala sa kanya dahil kay Paulina. Ang misis niya ang kumuha sa akin para maging katulong dito. At inilihim ko ang lahat sa kanila. Ganon? Oo. Ngayon ko lang naisip. Siguro tinakda ka talaga para maging katulong nila. Para may magsiwalat sa katotohanan tungkol sa ina ni Geraldine. Nasa Maynila na ako. Sa wakas, nakalabas din sa lungga. Ayon doon sa inutusan ko na sumusubaybay sa mga De Los Santos. Palagi raw sila masaya. Walang hiya. Nakakapagsaya pa sila. Samantalang ako naghihirap. At ang anak ko naman, nagawa akong ipagpalit. Pagsisisihan yung lahat ng ginawa niyong pang-aapi sa akin. Pagsisisihan niyo! At gusto ko sana isama kayo ni Jackie sa bibilhin naming resort ni Daddy. Kaso nga, may mga kailangang asikasuhin sa kumpanya na hindi ko pwedeng iwan sa ibang tauhan. Nauunawaan ko naman. Pambibis nga lang kita. Ikaw naman. Mabilis lang naman ng 3 days. Bawi ka na lang pagdating mo. Uy, sinabi mo yan, ha? Talagang babawi ako. Ikaw talaga. Ngayon na po palang alis nyo, Lolo? Oo, Apo. Ano bang gusto mong pasalubong? Kahit naman po wala, okay lang. Basta makauwi po kayo dito ni Daddy nang safe. Nakakatuwa kang bata ka. Hindi ka materialistic. Kasi po, mas mahalaga kayo sa akin ni Daddy, Lolo. Oh, don't worry. Mag-iingat kami. Nang makauwi kami rito ng ligtas. Kayo rin mag-ingat, ha? Bantayan mong Mami Roselia mo. Opo, promise po, babantayan ko po si Mami Roselia. Hindi ko po siya pababayaang masaktan. Narito na ako sa bahay ng mga De Los Santos. Mabuti na lang pala.
nalaman ng inutusan ko na naghahanap sila ng bagong katulong. Kaya walang kahirap-hirap akong nakapasok. Ay, sino ka ba ha? Ako yung ipinadala ng agency, ma'am. Yung bagong katulong po. Ganon ba? Opo. Ang bihira ko. Hindi mo naman nila itinawag na darating ka na ngayon. Ay, sabi po, nakausap na raw ho si na Sir Eleno. Ay, wala kasi sila eh. Ay, pero hindi bale. Ako na lang ang siyang mag-aasikaso sa iyo. Okay. Ituturo ko sa iyo yung magiging kwarto mo. Sabi ni Aling Tinay, narito na raw sa kwarto niya ang bago naming kasambahay. Kaya sa kanya na lang ako magpapatulong sa hardin. Ang hindi na po nakapasok dito. Ang boses na yun. Di ako maaaring magkamali. Boses ni Mami. Pati yung pagtawa niya. Si Mami nga. At ngayon, nabibilang na ang araw niyo. Pero- Eleno, Oliver. Bakit di naman siya kamukha ng mami ko? Hindi kamukha ni Mami yung babaeng nakikita ko dito sa siwang ng pinto. Hindi kaya nag-disguise si Mami para makapasok dito? Ay, hindi maganda to. Kailangan sabihin ko silang lahat, lalo na si Mami Roselia. Bakit pa ganito? Kinakabahan ako. Para bang may masamang mangyayari na... Ay, Diyos ko. Sana naman maayos sina Oliver sa resort na pinuntahan nila. Ay. Sino ka? Anong kailangan mo? Bakit ka pumasok dito sa kwarto ko? Kumusta ka, Rosena? Oh, ang boses mo. Bakit? Meron ba akong kaboses na naaalala mo? Hindi ka katulong. Ikaw si Geraldine. May utak ka rin pala. Oo. Ako nga si Geraldine Roselia. Oh, nandito ako para maningil. Paril? Tama. Kahit man lang sa'yo, maipaghiganti ko ang kaapihan ko kina Oliver. Wala silang kasalanan sa'yo. Kahit si Daddy. Ang matandang iyon ang dahilan ng mga paghihirap ko. Pinaibig niya ang aking mami. Kahit alam niyang may asawa, pagkatapos iniwan niya. Hindi totoo yan. Sabi ni Aling Tinay, ang mami mo ang nahibang at umakit kay Daddy. Pakinggan mo naman sanang sinasabi ng kaibigan ng mami mo. Mga sinungaling kayo lahat! Oh. At ikaw na babae ka, pati anak ko inagaw mo! Hindi ko inagaw ang anak mo! Bibigyan nga namin siya ng magandang kinabukasan! Tumigil ka! Hindi mo ako maloloko. Ang dapat sa'yo, mamatay na! Wag, Mami! Jackie! Hindi! Ang anak ko! Siyang nabaril ko! Hindi! Makaligtas pa kaya si Jackie sa pagkakataong yon?